What up, everyone? It's your boy TRES, and in this video, we will be reviewing Flip Top Universo 12, the comeback of Tipsy D versus Batang Rebelde. What are y'all waiting for? Shout outs to everyone who's been supporting us and loving us here on our channel. Let's go review this one. Unang banat, unang versikulo 12, Batang Rebelde. Right. Game! Ako'y nagmula sa bayan ng Alamat at Agimat, bagamat salat sa pagsikat ay may sapak na kaya kang mapabagsak, kaya dapat ka na mag-ingat. Kada suntok ay may elektrisidad na kaakibat. I'm so ill, kaya parang sinasalakay ka ng daang-daang igat, ha? Fine. Kapag tinamaan, lumpo. At itong taga-bataan ay di na mahahagilap sa lakas ng impact. Yung kaluluwa niya kay Righteous One mapapalipat. Ano? Takbo! Tulad ng ginawa mong pag-iwas sa akin ng ahon 4, sa'yo pa mismo nang galing. Kasi nung 5 on 5, binigyan ko ng malalang hangover. Ngayon ka lang naka-recover? Fuck you! Ngayon tinanggap mo tong battle, dobleng bangungot at sakit ng ulo ang sasapitin mo. The Hangover Part 2! At bakit nga ba di mo ko pinatulan nun? Siguro natakot kang itaya pati pato, that's why you keep on ducking me. Ilang taon kang nangilag sa akin. Si Sinyo, 5 taon lang kinailangan para harapin si Apex. Ikaw 11 taon. Ganun ba kalakas tingin mo sa akin? Palibasan ng sophomore year, paangat na yung kanyang pangalan. Pero ramdam mo ang dala kong init, kaya umiwas na lang ang napili mong game plan. Kasi kung ikaw yung rising star nung taon na yon, ako naman yung rising sun ni Phaeton. Kasi apo yung binubuga ng bibig ko. Maging si Abra at Shanti na pauwi pagka-spit ko, siya'y kabilang globo na tagus pa. Pwes sumusunog ng ozone bawat disco. At info, napasakin na yung kaluluwa niya magbuhat nung umatra siya sa akin. Kaya magmula nun, isa ka na lang bangkay na walang lamay. At kung bakit nasabi niyang siya si Einstein na nagiging Frankenstein kapag nagalit, yun ay dahil isa ka na lang katawang di bateryang nakaprograma upang tustusan ng pangangailangan sa kanyang bahay. Kaya nga nangangailangan ka ng energy ball para muli kang makargahan at di ka makaramdam ng ngalay. Hindi mo alam, palibhasa na libang at naaliw ka sa iyong pagtagay-tagay, pero ikaw ay isang labing taon ang walang kamalay-malay. Nakakailang bars na ako, wala pa ring grade angle, di ba? Kasi may nakahanda ng ribatong may malaking pisngi. Akala mo, sasabihin ko yung angle na yon? Aba, syempre, hindi. Pero 2 minutes sa 3 rounds. Pero expected ko nang maglalagay ng extra effort tong unggoy. Kasi kung tingin nyo sapat na yung 6 minutes para i-handle tong bata, mas mahina pa yung kukote mo kay Bugoy. Kaya knock out tong si unggoy sa punches kong tuloy-tuloy. Pagbagsak, pakiramdam ay lumubog sa kumunoy. At kung magbabalak ng rest back ang buong abakadas, wag nyo nang ituloy. Kasi tong bagsakan ko ay sapat na upang ang buong parokya nyo ay matulad kay Buloy. As. Kaya bakit ito lang yung hinarap nyo sa akin? Eh wala pa tong sapat na lakas at lupit. Sana yung nagmamaoy sa FD Live para talagang sagad sa kulit. Kasi bitin pa sa tama tong tipsy. Hindi pa makasagad ang bubuet, kaya tong half drunk bibigyan ng shot puno. Ang kaso lang Russian roulette. At pagkablangko ng revolver, bunot ng Aristotle, oo, aim agad ng Glock. I'm so insane, lakong pake, kahit in pain ka natwasa. Cause tonight, I will push Tipsy to his true limit. So, take another shot! At bakit ang tagal mong walang battle? Di mo na ba masikmura yung mga match-up na binigay? O tumatanda na at bumabagal yung metabolismo? Hirap nang makatunaw at di makadighay. Pues di ako gastroenterologist, pero sa tamang oras kahihimlay. Kaya I'll be the reason why you'll die just in time. Nice. Yo! 5 on 5. Oo, tinalo nyo kami. Pero si Saito lang naman nagbuhat nun, kaya yung panalo inyong nakamtan. Baka nalilimutan mo yung nagbuhat sa inyo, nilampaso ko ng 1 on 1. Pero teka, bago ko to simulan, gusto ko lang aminin na totoo yung mga nabalitaan nyo sa akin. Malungkot man pero totoo. Totoong bumalik ako dahil sa Flip Top Beer. Ayan naman, Flip Top, cheers! Hindi ako
Old God. Ako ay old lang. Di naman sa pagpapakumbaba. Ang Diyos may mabuting salita. Ako wala. Tagal kong nawala. Pero di nyo ako dapat maliitin. One-on-one lang to sa rebelde. Sanay to sa madami. Ako dito'y mabibitin. Last battle ko sa korte, Mark Andrade versus people of the Philippines. Joke yun eh, puta. Tagal kong nawala. Tingin nyo sa akin mahina. Alam ko na gusto nyong palabasin. Binigyan nyo ako ng gym instructor upang muling palakasin. Ano ba kayo? Electrifying pa rin to. Enerhiya ko'y apparent. Kahit itest nyo aking linya, ako'y uubra sa current. Saan natin sisimulan? Line marking? Meron tong sikat na linya. Nakita ko sa papel ang kamatayan mo. Pay-per-view. So paano sasabihin mo sa akin? Tipsy D, may kaso ka pala. Kaya sa pagdinig ka nagiling. Para kang tutuli kasi laman ka ng hearing, ganon. Tenga ka ba? Gago, wala kang pag-asa. Yung ganyang linya hindi patok sa panlasa. Pagtapat mo sa akin, matatamoy disgrasya. Comedy? Alam nyo ba ka-rhyme ng batang rebelde? Nagpapatira sa batang rebelde. Naalala mo to? Kada linya, oral sex, kain ka kada spit. Sinabi kay Master Fit. So kada spit, ino-oral sex mo si Master Fito? Comedy! Pero parang di na to biro. Referee, kabaklaan mo official, kakasubo sa pito. Wordplay? Bata, young. Hindi na umabot maturing. Napakatagal ng bata yang rebelde, di pa rin bata yang matuturing. Tumigil na mundo mo sa pag-ikot. Wala kang evolusyon. Paano ka naging rebelde? Wala kang revolusyon. Pag-ikot ng mundo, revolusyon. Happy birthday! Pero hindi yung pagbate, bagkus pamamaalam sa yung dadanasin. Dito ka na matatapos, bata, magtatanda ka sa akin. Horrorcore? Busal sa bibig ng batang rebelde nang di na maka sa batang rebelde, paliguan ng baseball, batang rebelde, kada palo na papa akro, batang rebelde. Tanggal busal sa bibig. Tama na par. Kakilabot ang eko, pwes tanggapin mo still bar. Pati pag beat na sa tempo, katapusan mo na BR, R. Di ko tinatawag ang name mo, yun ay BR, R. Makina ng chainsaw! Makina ng chainsaw. At kung pumunta kayo para sa bars, fuck chain smoking, ito'y chainsaw sa baga. Ba't pa kita gigiripuhan kung pwede naman na maglawa? Higit pa to sa cesarean, hiwa masyadong mahaba. Abortion kang iiwanan, patay na yung bata! Hi, man. That is a solid first round for both, man. Especially BR and Tipsy, no? How Tipsy close it out. All right, let's talk about BR's first round. Okay, these are the angles na ginamit niya laban kay Tipsy. Yung past battle history nila, yung raid, fake raid angles, at saka yung hiatus. I think this is the I think pinaka-core or yung pinaka-concept na ginamit niya in the overall angle for taking this first round. These are the lines naman na nagustuhan ko from BR on his first round. I know that some of you guys might have more, some of you guys might have less, but for me, these are the top 3 na nagustuhan ko. Okay. Number 1 is, sabi niya, siya'y kabilang globo na taguspa, pues sumusunog ozone bawat disco. So, this line right here, yung kabilang globo na taguspa, it's one of naging famous line ni Tipsy D. I believe even si Balakid, ginamit niya rin to laban kay Tipsy D. Though the angle and the context was completely different kay Balakid at that time.
he was talking about si Tipsy D daw, yung kanyang pagiging tirador ng fangirls sa Flip Top. Here naman, ginamit ni Batang Rebelde itong line na 'to para timbangin or bigyan ng direct comparison yung bigat ng kanilang mga sulat. So, yung sulat daw ni Tipsy D is kabilang globo na tagos pa, which is ano lang 'no, Earth lang. Yung sa kanya naman daw puwes, yung sa kanya daw sumusunog ng ozone bawat disco. Yung sulat naman daw niya is sumusunog ozone. Ozone is, first, meaning niya yung ozone layer, 'di ba, which is the protection of the earth from radiation and heat coming from the sun. So, yun yung gusto niyang, sabihin na metaphor. Yung sulat niya is sing-init o bigat ng araw. So, earth lang daw yung kay Tipsy, sa kanya naman sumusunog, sing-init o yung bigat ng araw, sumusunog. So, another layer of this one is siyempre yung Ozone Disco. Ozone Disco, yan, nasunog yan na disco sa Morato 95, 96, 97, I forgot, pero 90s yan. Nag-headline talaga yung story na yan because may mga namatay unfortunately dyan sa unfortunate event na yan. So, though this is not the first time 'no, na narinig natin 'tong ginamit itong Uzon Disco as a bar or, sa isang linya bilang punchline. Then again, nailista ko siya dito, nagustuhan ko siya how, it was constructed and paano tayo itinahi at itinawid ni BR papunta dito sa Ozone, Disco na ito, na ang pinaka-ano niya, anchor, hindi yung sunog, hindi yung Ozone Disco, rather yung salitang "dis", right? Kasi nga ang pinaka-anchor nitong linya na 'to is yung pabigatan ng sulat. So, sabi niya yung bawat disco yung sulat niya. So, that is the main context nitong line na 'to. Kaya nagustuhan ko pa rin siya. Ayun, and gusto ko rin yung line na yung "Di ka ill", parang ilang libong igat 'no? I like that too. This right here yung second line naman na nagustuhan ko kay BR, first line niya, sabi niya, "Hindi mo alam, palibasan nalibang at naaliw ka sa iyong pagtagay-tagay, pero ikaw ay isang labing isang walang kamalay-malay." So, context nito is yung 11 years nga na ano, pag-iwas aim ni Batang Rebelde na for 11 years iniwasan daw siya ni Tipsy D, no? Though I believe they're batchmates, ngayon lang na-set yung kanilang, banggaan or yung kanilang pagtatapat. And according kay Batang Rebelde, the reason for that is because for 11 years, iniwasan daw siya ni Tipsy D. And I like yung, how creative yung, point niya, how it circles back to yung context niya na idugtong niya dun without sounding redundant. Kasi nga ang pinaka-anchor nitong overall na sulat o material ni Batang Rebelde is yung hiatus at yung pag-ilag or yung battle history nga nila ni Tipsy D. What makes this one outstanding for me, para sa'kin ito yung pinakamagandang line ni Batang Rebelde first round. It's because yung delivery, ang ganda nung delivery ng multi, yung rhyme scheme and yung pagbabali niya ng syllables dito. If I am going to compare it to someone, at least to me, sa tenga ko, I don't know, first hearing, it almost sounded like Prime Looney nung pagbibitaw niya ng kanyang multi at saka nung pagbabali niya ng syllables, pati yung ano niya, yung mga nuance niya. So, gusto ko siya. And yung pagiging chill, 'di ba? Sabi niya dito, naaliw ka sa yung pagtagay-tagay, which this one naman kasi it has nothing to do dun sa on-screen character ni Tipsy D. Rather, this one is doon sa off-screen na personality ni Tipsy D. Na si Tipsy D nga daw kasi according to Battle MCs, talagang ano siya, mahilig uminom at saka chill lang talaga siya. So, yung pagiging chill nga daw niya, akala niya chill lang siya, pero all this time, dahil sa pag-ilag niya na yun, that became the very reason kung bakit siya napatay ni Batang Rebelde. Dahil masyado siyang chill, hindi niya daw tinake seriously si Batang Rebelde on that. Kaya sabi niya, masyado kang naaliw sa iyong pagtagi-tagi, pero ikaw ay isang labing isang walang kamalay-malay. Naaliw, tapos walang kamalay-malay.
isang labing isa. Ang grabe, ang ganda ng mga wordplay at saka ng multi dito talaga, lalo yung delivery. Finesse. Okay, third line na nagustuhan ko, sabi niya, kasi bitin pa sa tama tong tipsy. Okay, i-dissect natin yan. Kasi bitin pa sa tama tong tipsy. Ang daming layer kaagad yan. First layer, bitin pa sa tama tong tipsy. Tama ng alak. Tipsy nga, ano ba yung tipsy? Hindi pa lasing. Ibig sabihin may tama pa lang. So bitin pa sa tama tong tipsy. Second layer, bitin pa sa tama tong tipsy, tama ng punchline. So tama ng bugbog, tama ng linya. Bitin pa sa tama, hindi pa daw masyadong nabubugbog tong tipsy. Third layer, bitin pa sa tama tong tipsy, 'di ba nga nagkakaso sa tipsy, so tamang ginagawa. So sinasabi niya na puro mali yung ginagawa ni tipsy kasi bitin ka sa tama, anong marami sa'yo, yung pagkakamali. So imagine mo, first line pa lang, tatlong layer kaagad ng ng antadras. Ang ganda. Tapos kasunod, hindi pa makasagad ang bubwit. Ayan, bubwit. Again, alam natin yan na si Tipsy kilala at tinatawag yan na nga daw, 'di ba, na daga diyan sa linya. So hindi makasagad ang bubwit. So sa kanya hindi daw daga, minamaliit niya. Gets niyo? Minamaliit niya yung daga kaya tinawag niya na bubwit o si Tipsy D. Kaya itong half drunk bibigyan ng shot puno. Ayan, half drunk. Yung tipsy, bibigyan ng shot puno. Double meaning ulit yan. Half drunk, bibigyan ng shot puno na tagay at saka shot na babarilin. Kasi nga, galing siya dun sa kasibitin pa sa tama tong tipsy. Imagine niyo pareho ng punto, pero magkaiba kung paano isinulat. Yet, it's still refreshing sa tenga. Ito yung mga wordplay and yung pen game na talagang sobrang elegante. Kasi parehas lang naman punto yung kasi bitin pa sa tama tong tipsy, kaya itong half lang bibigyan ng shot puno. 'Di ba? Parehas lang naman silang punto pero how it was constructed is elegant on its own. Kayang tumayo ng linya on its own. Yeah. Kaya itong half na lang bibigyan ng shot puno. Shot puno is again shot na tagay tsaka shot na barrel or babarilin. Ang kaso lang Russian roulette. O yan, itong line na ito, Russian roulette, this is not the first time din, no, na narinig natin to. The last person that I heard to use this is si M-Site. Kalimutan ko sino kalaban niya, si Tipsy, si Cripley ba or si Marshall Bonifacio, pero he's the last person na narinig kong gumamit na tong line na to. Ngayon, ano yung context nitong buong linya na to, which is very, very nice. Yung Russian roulette, just so you know, 'di ba, ano siya, it's a game of luck or destiny. Parang gano'n siya. Why? Kasi it's yung revolver na barrel, yeah, you have to put in one bullet and then spin it out, uh, put it back in, clock the yung firing pin, and then you pull the firing yung trigger niya, 'di ba? Pull the trigger and then it's a game of chances kasi ikot yung revolver, ba? So, 'pag swerte kang tao, buhay ka. Kung malas ka, 'di patay ka. Now, bakit siya bakit ko pa rin siya kinonsider kung this is not the first time na narinig natin yung bar na yan, bakit mo pa rin siya kinonsider na ilagay? It's because of the context. Again, yung hiatus at saka yung past battle history na kini-claim nga ni Batang Rebelde na iniiwasan daw siya ni Tipsy. So, ang punto dito ni Batang Rebelde, to sum it up, is that yung pagtanggap ni Tips D nitong battle na to is like a Russian roulette na puno yung bala, shot puno, puno lahat yung revolver. So it's a suicide. Nagigets nyo? So it's a suicide. Now it has something with the second line na nagustuhan nga natin, 'di ba, yung hindi mo alam palibasa ng libang itnaliw kasi yung pagtagay-tagay pero ikaw isang labing-labing is isang walang kamalay-malay na 11 years na siyang patay dahil sa pag-iwas. 11 years na daw siyang patay si Tipsy D dahil iniwasan niya si Batang Rebelde. Now accepting this battle 11 years after that will only prove yung point na malinaw na kay Batang Rebelde 11 years ago. Get? So 11 years ago,
Kay Batang Rebelde, it has already been clear na patay na sa Tipsy D. Kaya siya umiilag na makalaban dahil no match. Now, accepting this 11 years later won't make any difference. It will just be a proof to everyone na it is a suicide na para kang nag-Russian roulette na shot puno, puno lahat ng bala, 100% ang ano mo doon, ang kasiguradahan ng iyong pagpapakamatay. So, just imagine, gaano ka-elegante itong material na present sa atin ni Batang Rebelde. And this is only the first round. Walang takas. Yeah, amazing. Now, let's go on Tipsy D's first round. Ito naman yung mga angles niya. Nag-rebuttal siya, yung GL call out, tapos yung, ano siya, di ba, different playstyle. Nag-showcase siya ng mga different playstyle of this current weather ng mga battle MC sa iba't ibang liga. These are these are the top 3 lines na nagustuhan ko kay Tipsy D sa first round niya. Number 1, sabi niya, ano ba kayo? Electrifying pa rin to, enerhiya ko'y apparent. Ito, enerhiya, going back to the energy ball, di ba? Dahil ano, isa to sa mga naging calling card ni ano, Tipsy D, 'di ba, yung kabilang globo na tagos tapos enerhiya tsaka yung chainsaw, yung energy ball tapos yung chainsaw. So, enerhiya ko'y apparent, meaning transcendent. Ibig sabihin sa kahit anong panahon, sa kahit anong season, sa kahit anong weather, yung energy ball niya or yung enerhiya niya still effective. Kagaya kay Goku, 'di ba, si Goku, ano yan, go ni Goku yan, maski sinong kalaban 'pag hindi na talaga kaya energy ball, 'di ba? Ano 'yon, parang sure hit 'yon kay Goku. 'Yun yung punto niya dito. So, magandang ano 'yon, um, pag-establish ng recall para kay Tipsy D. Kahit i-test niyo aking linya, ayan, i-test niyo aking linya ng kuryente, and then yung linya na pen game. Kahit i-test niyo, subukan niyo or i-dissect niyo yung aking linya, yung pen game ko, ako'y uubra sa current. Ayan, ako'y uubra sa current, meaning papalag pa rin siya or he can still go toe-to-toe against the new generation or new wave of battle MCs of today's weather. And this is also a subtle call out, no, or ano, suntok kay GL dahil sa ano 'to, ang pinaka-anchor nito, pinanggalingan 'to circling back dun sa old god reference, 'di ba? Sabi niya, "Hindi ako old god, ako'y old lang." So this is very nice dahil meron siyang yung enerhiya ko'y apparent, which is si Goku. And si Goku, 'di ba, kahit anong generation hanggang ano na ba, ano bang Dragon Ball yung ano ngayon, generation. Ang daming generation, 'di ba, na daanan ni Goku. Hanggang ngayon, yung mga bata of this current generation, kilala pa rin nila si Goku. So yun yung ini-establish dito ni Tipsy D na imagery or deeper meaning na para siyang si Goku. Kahit anong generation 'yan, considered pa rin siya na malakas or kilala pa rin siya. Okay, second line, sabi niya, busal sa bibig ng batang rebelde nang di na makasabat ang rebelde, paliguan ng baseball bat ang rebelde, kada palo napapa-acrobat ang rebelde. So, right in front of us, uh, very creative yung imagery at saka yung multi and bar na ginamit niya dito coming from ang context dito is yung ano horrorcore, 'di ba? Sabi niya ako naman magde-deliver ng horrorcore dun sa nung hinihimay niya or yung showcase niya rather yung different playstyle of today's generation. Though yung horrorcore hindi naman siya bago, ginagawa na siya noon. Pero pinakita lang ni showcase lang dito ni Tipsy na kaya ko rin gawin niya. I like that too. Third line na nagustuhan ko kay Tipsy dito, first round is yung katapusan mo na BRRR, hindi ko tinatawag ang name mo, yun ay BRRR, brr, makina ng Chainsaw Man. To me, this is the biggest line of the entire round. This is Tipsy. I mean, the reason for that is Tipsy was able to perfectly set up at ilapag yung kanyang calling card psychologically and yung timing. Very perfect yan na ilagay niya sa first round. Why so? Because this will
trigger, again, Tipsy D has been out for a while, tama? Yet, this will trigger yung recall ng mga tao to him. Tama ba? Na, uy, maalala, mabubuhayan ka agad yung mga tao na, uy, he's back. Kasi yun naman talaga, di ba? Yung mga tao, since he's been out for a while, they are very excited. And ano ba yung pinaka-excited sila kagad from you? Siyempre yung first round. Kasi that'll be the first round na maririnig nila sa'yo after a very long time. Para ilagay mo yun doon, very, very good. And it's also a good way to rally yung audience or the masses to you psychologically. Ang tawag dito, appeal to masses. Kumbaga, ano, huhugutin mo o mamasahin mo yung crowd to rally behind you or yung simpatya nila on your side. So, man, to me, this is the biggest line of this entire first round. Okay, what can I say? Okay, overall performance na itong first round. Obviously, BR set the stage for this battle, no? He set up the stage perfectly. Yung energy, intensity, and height nung gravity na itong battle, how it will push forward. He dictates how this battle is going to play out. And he was successful on that. Why? Again, we know Tipsy D to be cool, calm, and collected. He's just like Sak Maestro. But because Batang Rebelde was effective in doing yung kanyang first round in that intensity, in that level, na set up niya na maayos. Napansin natin si Tipsy D, pinilit niya sabayan yung energy na very out of his character yon, right? So, I would say na Batang Rebelde was successful in doing that, na he dictates the intensity of how the battle will push forward, especially first round pa lang. Magandang ano yan, magandang advantage yun. Ngayon, paano natin siya i-judge? Who do you think had the first round sa inyo, guys? Kasi to me, personally, this is one of the closest, literally, hindi ito yung hypothetical, no, close to, kasi ayaw mong may masaktan na, na MC. You guys know me, di ba? A lot of you guys hated me dun sa K-Ram and Sixth Threat. I'm just speaking my truth dun sa review ko na yon. This one, speaking my truth again, this is very, very close. It could go either way. Kasi, okay, si BR, well-constructed yung kanyang first round. Yung material niya, well-constructed. Si Tipsy D, sluggish yung naging first round niya. Pero, ito naman, pinakaiba, mas mabibigat yung punchlines na tumama ni Tipsy D kay Batang Rebelde. Mas complex naman, mas fluid, mas complex yung wordplay, yung construction, yung multi-delivery at saka rhyme scheme ni Batang Rebelde. Though yung mga punchlines nga niya, di ba, sabi ko, uy, narinig din natin yan, o ito, ganito. Pero how it was set up, yung delivery, yung yung fluidity, yung complexity ng punto, kay Batang Rebelde. Mas technical yung pen game o yung material or yung presentation nung inihiyain sa atin ni Batang Rebelde. Element-wise, Batang Rebelde has more or showcase more. But if you're gonna go with punchlines, again, you heard from me, Tipsy D's, yung chainsaw is the biggest punchline in the entire first round. So heavier punches, it goes Tipsy D. But the entire fluidity of of yung material goes with Batang Rebelde. I think the difference here is yung presentation or yung approach. BR kasi approach this first round expository. What is expository? Expository is almost like train of thoughts. Meaning, meron ka lang talagang main angle na iikutan mo. Magba-branch out ka ng a little bit, pero babalik at babalik dun sa punto na yun, dun sa pinaka-angulo na yun. And he was, uh, he was elegant in doing so. He was very finesse, no, in doing so. Na branch out siya a little bit, pero it all circles back dun sa hiatus nga ni Tipsy D.
It was perfectly executed, I would say that. Yun ang expository. Though si Tipsy D naman, topical. Ano naman yung topical? Yun yung approach na gawa. Topical is this. Bawat angulo is talking about an issue or talking about a certain context of its own. Bibigyan kayo ng ng example, parang ganito yung, okay, pag-usapan naman natin yung asawa mo, blah 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 blah. Tapos na 'yon. Okay, pag-usapan naman natin yung battle mo kay halimbawa Sinyo, ganito 'yon, blah 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 blah. Okay, pag-usapan naman natin, nagigets nyo? Every angle is a topic of its own. Unlike sa expository, meron ka lang talagang main na angle, magba-branch out lang ng konti, but it will all circle back doon sa doon sa main context mo. Ganun din po nagwo-work out yung yung train of thought. So, kaya mas naging elegante yung material ni Batang Rebelde kasi nga he took the route of expository. And ang ganda na execution niya. We cannot deny that. Mas mabibigat yung punchlines ni Tipsy D kasi nga bawat angulo, okay, hindi man mag-landing dito, kumbaga lagi siyang may chance. Lagi siyang may chance na makatama ng malakas dahil hindi man maging effective ako dito sa angulo to, meron pa akong panibagong angulo na I can talk on its own. So sluggish yung first round ni Tipsy but the punches are heavier. Landed heavier. Si Batang Rebelde, he threw, mas marami siyang binato na punches, volume count, mas elegante pero hindi ganun kalalakas yung kanyang naging paglalanding. So I also like yung both call out nila si Tipsy D kinall out niya si GL, si Batang Rebelde kinall out niya naman si Lip Karam. So who do you guys think has this one? Kasi parehong siksik naman talaga yung material nila. It was just an execution. It was just a matter of execution and approach. Ano yung mas natripan nyo? Ano yung palagay nyo mas gusto nyo? Yung technical writings o yung mabigat na mga punchlines? Shorter yung setup ni Tipsy D, mas mabibigat yung punchlines, fundamental yung sulat. Kay Batang Rebelde naman is mas fluid, mas dynamic, mas complex, and mas technical. So, ano sa palagay nyo? Who do you guys think had this first round? If it was for me, man, I'm gonna have to go with draw. Tabla to, tie tong first round na to. Okay. So, put in the comment section who do you guys think had this first round? Okay, let's go second round. Teka natin! Yeah! Puta. Yo! Yung nagbuhat daw sa amin ng 5-on-5, tinalo niya ng 1-on-1. Eh nung kataga, si Saito, tinalo ko din naman. Rebelde nga mga kakampi, pinapatay ko. Tsaka wag nang hanapin yung wala. Anong pakiramdam ng wala? Yan ang palagi niyang sermon. Alam mo, binasya ko ng mga autistic mo na fans. Pasalamat kayo, di ako pumapatol sa mga meron. Pumunta ka dito, walang saksak sa katawan. Ngayon uuwi ka ng meron. Sobrang madugo nitong battle, rereglahin tong pusi. Ngayon anong pakiramdam ng meron? Mood swings. Ganyan ka, di ba? Binabaing puno ng estrogen, kaya pag nag-deliver ng pagalit, tunog dalagitang sa kakasubo ng burat ay nagka-sore throat. Nagpapaka-hardcore pero tunog pokpok na umungol, palibhasa pampusi yung hormone. Pokpok, umungol, hormone. Sheesh! Huwag ka na mag-deny at magmaang-maangan pa. Kunwari pang bumabattle, pakay lang talaga, may makalaplapan siya. Ano hindi? Bakit gusto mo ikaw maalala ni Sinyo tuwing hahalikan niya yung asawa niya? Tangina. Masahol ka pa kay Jonas versus Cerdeo kasi pang Miss Gay ang figura. Ang matalo mo ko'y mas imposible pa kaysa magka-date na si Duma. Pagtapos ng battle, sagot ko alak at pulutan kasi siguradong deads at bigo ka. Kaya Sir Plasma, pa-order ng isang case at bituka. Inupo na pa yung mga linya ko no? Putang nan to sabi mo nga kay Sequence, wala na ako sa Prime, Decepticon na ako. Ha? Wala ka na sa Prime kasi Decepticon ka na? Sarap mong sapakin sa panga.
Si Prime tol, si Optimus Prime, individual na karakter yon. Ang grupo niya, Autobots, tanga. Pero ang punto, itong Between ng Bataan gustong maging Decepticon, pues matutupad yan sa aking rhyme scheme kasi itong sound wave ko, Bone Crusher, mapapasigaw to sa sakit, and that's how you make a star scream. Pati yung linya ni Chris Dilanong madumi pa sa dirt, pinuna pa nito. Pero may malaking butas ka doon, Tipsy. Pinuna mo yung madumi pa sa dirt, tapos gumawa ka ng Pimp Your Food kung saan lagi mong sinasabing, madali pa to sa easy. Diba? Hipokritong magnanakaw ng ideya. Gago, matagal ka nang sinitad ni Looney dyan sa katangahan mo. Pero patuloy na nagbulag-bulagan to. Kakagamit lang ng chainsaw, pero ba't di mo maputol yan dambuhalang trosong nakabara sa mga mata mo? Wala kang planong ayusin yan? Ako na mismo ang gagawa. Kaya yung bara sa mata mo magiging alanganin ang lagay. Gojo Satoru versus Curse Spirit na si Hanami. Puwersahan ko yung bubunutin gamit ang aking mga kamay. Kaya ang tsansa mong masilayan ng kinabukasan ay kung magkakaroon ako ng awa. Sorry, nakalimutan ko na kasi kung paano maawa. Kaya ngayong gabi, ako ang inyong titingalain. Dahil aking titiyakin na itong aking kalaban ay titibagin. O let's get one thing straight. Hindi tungkol sa ngipin mo yung punchline. Kaya tunog tit, tit, tit. Yun ay dahil iiwanan kitang flatline, bitch. Oy! Underrated. Tanginan to, tuwang-tuwa pag tinatawag na underrated. Kinikilig pa. Magaling daw kasi pero unappreciated. Kaya naiinis siya. Paano ba naman kasi kada may battle, 30 days kung maganda? Tapos pag-upload ng video, marami pang views yung recipe ko ng tilapia. Underrated ba talaga? O sadyang sablay ka lang bumuo ng linya at konsepto? Hindi ka entertaining, yan ang katotohanan konkreto. Kung construction lang, mas nakakalibang papanoorin yung naghahalo ng simento. Ang hilig pa sa basketball, lampa naman pag sinalita na. Ba't ba hawak ko to? Lampa naman pag sinalita na, bawat word. Yung crowd, parang block ni Lebron kay Iguodala. Tamang board. Pero sa sobrang daming nagsasabing underrated ka, overrated ka na. Napakatagal mo lang nagpapabata eh. Constipated ka ba? Constipated ka ba? Pero isa daw siya sa mga veteranong consistent. Aba, dapat natin yang i-cheers! Pambihira! Congrats! 13 years ka nang mahina! Paano mo na-maintain? Fine. Paano mo na-maintain? Oh! Gago! Yun na yung punchline kung di mo nabatid. Kasi yung choke ko parang karir mo ang tagal na sa mid. Judges, mas maganda yung fake choke ko sa kanya. Yo! Nakatatlo ng leap year? Hanggang ngayon, mid-tier? Hindi gumagaling. Yung prime ko nakalipas na, yung sayo hindi dumadating. Tangina, anong plano mo sa prime mo na hanggang ngayon, pristine condition, nakatago? Ibebenta mo kay Toyo. Hindi mo ako magugoyo. Marami ka lang nunal pero hindi ka batikan. Pangalan niya, Batang Rebelde. Ano nga ba dahilan? Sa kanya mismo nang galing. Tutol yung mga magulang niya sa rap, kaya siya nagrebelde. Grabe, galing. Eh, ba't sinabi mo kay Sinyo kung pag-rap lang aatupagin niya, wala siyang mararating? So, dis ba yun o payo sa sarili? Kasi kung ngayon ko titignan, ikaw yung naiwan dyan at nanatili. Ngayon di mo matanggap ang sinapit ng buhay mo. Rap kasi ng rap, di ka nakinig sa nanay mo. Inuna kasi magmaktol.
Alam nila sa pagrarap di ka giginhawa. Kapakanan mo lang kanilang iniisip, bata, pero di mo yun naisip, bata kasi ikaw ay isip, bata! Ano ba kasi pinaglalaban mo? Yung mga reference mong ikaw lang nakakaalam? Para kunyari, malalim yung flex, tapos sisisihin yung audience kapag di nila na-gets? What the fuck? Tangina, ba't di mo gamitin yung crowd reaction pang critical damage? Pwede naman mag-bars gamit ang general knowledge. Di ba? O ito, general knowledge tayo ha. Isigaw nyo kapag alam nyo yung rhyme. Game? Magdasal ka man, di ka na masasalba ng saving grace. Bilang na mga araw ng week na to, parang 7 days. Di ba? Delivery mo, tinabunan. You can't speak louder. Mahina talaga pag nakalibing na 6 feet. Nice. Tangina, basic flow tumapos sa karir. Nitong tongpang sa high tide. Kaya ka magdi-disappear. Parang high. Maiksing setup pang knockdown. Walang effort. Parang shortcut sa pag-shutdown. Alt-F. Dapat kang sunugin, silaban, to the highest degree. This is how tip CD burn na parang MP. Tangina, nakita niyo yung pattern? Magkakasunod. Walang tsamba. Puro good points. Organized crime. Parang mafia. Ngayon, alam mo na ang susunod na numerong tatama. Hindi ito wild bunch. Tawag ko sa linyang to, Saitama. Tapos ka sa 1. This is, ganito mag-rhyme si Tipsy D. Ganito mag-rhyme si Tipsy D. Relasyon ka sa audience, intact. Higit pa to sa punchline. Ito ay audience impact. Nice. Solid second round for both. Okay, let's talk about BR second round. These are the angles BR took on that second round. Angles niya, rebuttal, selfie bars, and line mocking. Ayan. These are the lines naman na nagituang kay BR on his second round. First line, sabi niya, pagtapos ng battle, sagot ko alak at pulutan kasi siguradong deads bigo ka. Kaya Sir Plasma pa-order ng isang case at bituka. So, this is so funny kasi this has so many um layers to this one. I don't know if this one's talagang written or rebuttal freestyle. Kasi kung rebuttal to, grabe, sobrang lakas nito. Yung first line pa lang na pagtapos ng battle, sagot ko alak at pulutan, referring to Tipsy D. Tipsy D nga, again, first round, di ba? We discussed na off screen or as a person himself, mahilig talaga siyang uminom. So, this has something to do with that. Nakaagad, pagtapos ng battle, sagot ko alak at pulutan. Kasi siguradong deads ka, kaya Sir Plasma pa-order ng isang case at bituka. So, another loony reference in this one kay Plasma was si Plasma, sabi ni Looney kay Plasma nung finals ng Isa Buhay, si Plasma daw ang naging ambag niya lang sa liga is magbuhat ng mga case. Samantalang si Looney, binuhat daw niya buong liga. And si Plasma is also known to be yung horrorcore, yung kanyang playstyle. So, pa-order ng isang case referring dun sa reference ni Looney kay Plasma na tagabuhat ng case at saka isang case at bituka referring naman sa playstyle ni Plasma bilang isang horrorcore. So napakaganda nito, no? Ang daming I don't know with you guys pero medyo obvious sa akin yung mga Looney point comparison dito sa second sa kay BR sa first at saka second round niya. Let's go on some more. Okay. Sabi niya dito, pati yung linya ni Chris Delano madumi pa sa dirt, pinuna pa nito. Pero may malaking butas ka doon, Tipsy. Pinuna mo yung madumi pa sa dirt tapos gumawa ka ng Pimp Your Food kung saan lagi mong sinasabing madali pa to sa easy. So, again, I do not know. Pero siguro preparing for Tipsy D, ang naging
malaking study tape na pinag-aralan ni BR is siguro yung Looney versus Tipsy D. Kasi narinig din naman natin sabi ni Looney, 'di ba, na pinaka-pinaghandaan niya daw na naka-battle niya is si Tipsy D. And ang dami kasi nating nakikita dito na mga point of comparison at saka references that we can connect, 'di ba, yung correlation sa shini-showcase sa'tin dito ni BR. Earlier sa first round, sabi ko nga yung delivery, yung multi, at saka yung kanyang ano, 'di ba, yung multisyllabic ano niya, 'di ba, yung poses niya. Paano niya binali yung mga poses niya. This one naman, reference game. Yung kanyang, yan nga, yung kay Plasma. Ito naman yung Pimp Your Food. Di madali pa to sa easy. Kasi, ang nag-expose netong angle na to talaga, laban kay Tipsy D, is si Looney. Di ba? Sabi niya magnanakaw daw si Tipsy D ng mga linya at saka mga idea overseas, 'di ba? Nag-grocery list do'n si Looney sa battle nila ng ito galing 'to kay Conceited, ito galing 'to kay ano, ganyan, ito naman gano'n din yung ginawa ni ano, BR na sabi mo, pati yung linya ni Chris Delano na pinuna mo yung madumi pa sa dirt, eh, ninakaw mo rin. So yun yung pinakapunto dito ni BR na magnanakaw ng idea or ng linya si Tipsy D. Which then again, circles back to Looney dahil siya nga yung pinaka prominent na nakalaban ni Tipsy D sa kanyang battle rap career. So, I believe sa puso ko lang na siguro si Looney, yung battle ni Tipsy D tsaka ni Looney, yung naging pinaka point of study or reference ng paghahanda ni BR laban kay Tipsy. Okay, ito third round. Sabi niya, kaya ngayong gabi, ako ang inyong titingalain dahil aking titiyakin na itong aking kalaban ay titibagin. O let's get one thing straight. Hindi tungkol sa ngipin. Hindi tungkol sa ngipin mo yung punchline. Kaya tunog tit, tit, tit. Yun ay dahil iiwan kitang flatline. Napakaganda at lakas na itong closing line na ito. Alright? Again, makikita na naman natin yung bahid na ano dito, Looney, no? Dahil 'di ba, isa rin 'to sa mga anggulo na ginamit ni Looney laban kay Tipsy. Though ito naman, hindi ko naman ina-isolate na si Looney lang yung gamit na angle niyan. Normal naman even kay Saito, 'di ba, yung ngipin na ginagamit laban kay Saito at saka kay Tipsy D yung anggulo na ito. Pero kasi bago mapunta dito, 'di ba meron na tayong mga nakita mga signs na, oo nga 'no, parang medyo ano nga 'no, point of comparison with Looney. Though what makes this for me, this line na very strong is because this is a perfectly executed fake out method. Dahil sinet up ni BR yung punchline to be ano, to be as predictable and as funny sa audience as possible na tit, tit, tit. So, kung ikaw, obvious na, alam mo na, ngipin. 'Di ba? Ngipin yung babagsakan niyan. Pero fake out method siya na ginawa niyang bar instead na funny jokes yung closer niya, katulad nga ng lahat ng lumaban kay Tipsy D na 'pag ginamit na yung ngipin, ang palaging ano niyan, hindi bar, 'di ba? Laging ang ending niyan is punchline ng joke. Sa kanya ginamit niya na bar. So, ang ganda ng setup, very ano, well executed para sa isang dapat na predictable na punchline which is comedy. VR took it on a higher level na ginawa niyang strong na bar which is yun nga, tunog tit tit tit. Yun ay dahil iwan kitang flat line. Tapos yung delivery niya intense. Tapos ito pa yung naging closing line niya for that second round. Very strong. Talaga. Walang tapon or walang butas itong first round na to. Ay, itong second round na to ni BR. Now, let's talk about Tipsy D second round. Ito yung mga angles na ginamit niya. BR, underrated. Tapos nag-style breakdown siya. Career comparison and rap construct 101. These are the lines na nagustuhan ko kay Tipsy D, second round. Tuwang-tuwa kapag tinatawag na underrated, kinikilig pa. Magaling daw kasi pero unappreciated kaya naiinis siya. Paano ba naman kasi kapag may battle, 30 days kung maghanda. Tapos pag-upload ng video, marami pang views yung recipe ko ng tilapia. Ah,
mahaba yung setup, I would agree, pero nag-pay off, 'di ba? Nag-pay off yung punchline kasi this is also to to go against yung Pimp Your Food, 'di ba? Kinall out yun ni ano, ni BR sa second round niya. And paano na-defend ni Tipsy D yung kanyang personal channel or yung kanyang vlog which is yung Pimp Your Food, paano niya na-defend yun in a very funny way and effective way. Mas marami pa yung views ko ng tilapia, 'di ba? Parang, oo, pinupunan mo nga yun, yung Pimp Your Food ko. Though sa ibang anggulo kasi pinuna yun ni BR, yet again, na-defend ng maayos ni Tipsy D, 'di ba, yung Pimp Your Food. Eh, mas marami naman ano yun, mag mag-views o mag-garner ng views. Though may awkward pause kasi yung kapag may battle, 30 days kung maghanda. Again, I do not know kung yun ay punchline ba dapat yun on its own kasi 'di ba may awkward pause siya dun or ano lang talaga, part lang siya ng setup. Kasi kung part lang siya ng setup, yet naisalba nung malakas na punchline kasi medyo mahaba talagang setup yun, kung buong setup ito, tuwang-tuwa kapag tinatawag na underrated, kinikilig pa. Magaling daw kasi pero unappreciated kaya naiinis siya. Paano ba naman kasi kapag may battle, 30 days kung maganda, tapos mag-upload ng video, marami pa yung views ng recipe ko ng tilapia, 'di ba? Parang medyo mahaba. Ano na lang talaga, grace na isalba nung punchline na maganda, well executed. I mean, perfectly yung ano niya, comedic timing. Perfect yung comedic timing, I would say. Let me correct myself. Perfect yung comedic timing nung pagkababa nung mas marami pa yung recipe ko ng tilapia. I like that. Kasi na-defend niya yung Pip Your Food on that sense. Na number two, na line na nagustuhan ko, sabi niya, pero isa daw siya sa mga veteranong consistent. Aba, dapat natin yang i-cheers. Pambihira, congrats, 13 years ka nang mahina. Gusto ko rin 'to kasi this also the first yung claim ni BR on the first round na 11 years siyang inilagan ni Tipsy D. At dahil nga daw doon, it was, parang sinasabi ni BR, it's a public knowledge na pinatay kita at di ka uubra sa'kin and you accepting this battle is as a suicide. It's like, Russian roulette na puno yung mga bala, puno yung revolver ng bala, so there's no chance of you winning. Na-defer yon or na-defend ni Tipsy din sarili niya from that, 'no? Kumbaga nabangga niya ng maayos na, "Bakit kita lalabanan or ba't naman ako matatakot sa'yo, ba't kita iiwasan for 11 years? 13 years ka ng mahina, hindi tayo nagbangga all all throughout that years, hindi dahil sa iniilagan kita, hindi tayo nagbangga dahil talagang mahina ka." Ang ganda, gandang punto. And third, sabi niya, "Oh, GAGO. Yun na yung punchline kung hindi mo nabatid. Kasi kasi yung choke ko parang career mo, ang tagal na sa mid." Yan, ang tagal na sa mid. Straight forward, nag-double down siya doon sa claim ni BR na iniilagan siya ni Tipsy D for 11 years. So, maganda yung mga punto ni Tipsy D dito, no? And how he is deflecting or defending himself laban dun sa mga mabibigat na linya or claims ni BR laban sa kanya. Now, let's talk about ano ba yung overall assessment natin itong second round. I would say na mas well-rounded, okay, yung rounds ni BR than kay Tipsy D. I would say that. Siguro for me, itong second round kay BR tong second round na 'to. Why so? First, thing, as I made mention, mas well-rounded yung second round nito ni BR. Well constructed yung mga lines and yung angles niya is creative. And paano nagbe-make sense is paano niya inatake yung mga angulo, rather paano niya inatake yung mga anggulong napili niya is mas thoughtful o mas pinag-isipan. Balance kasi ng jokes, bars, line mocking, rebuttal,
real talk at saka yung reference game netong second round neto ni BR is mas established, mas siksik, well constructed than sa jokes heavy na second round ni Tipsy D. 'Di ba jokes heavy, nag-bar na lang naman siya nung ano na, dulo na nung ginaya niya yung ano, yung G-scheme ni Balakid. Naalala niyo, 'di ba? Yung dito naman ang kay Tipsy D is ano, critical damage yung general knowledge. Gamitin mo yung audience reaction as critical damage sa general knowledge kasi nga kina-question niya yung reference game ni BR. Pero in the second round, no question, ang ganda, sobrang sulit ng mga reference na pinaulan dito ni BR. So, um, as I was saying, 'di ba? Una nating narinig yung ganong klaseng skema kay Balaki, 'di ba? Yung talo si Flick, G, talo si Flick, G, worse than death ang main Flick, G, dahil ang aking energy, at may energy, may synergy. Taob ka, 'di ba? Pinag-aralan mo lang ako, theology. So, dun natin unang narinig yon, no? And merong sariling version naman dito si Tipsy D, which also is ano, pasok and very creative. At least to me ha, I do not know kung nagustuhan niya ng mga judges, but at least to me, gusto ko yon. Though, one thing I would say na obvious dito is you can see some psychological telltale signs na nauga si Tipsy sa second round ni BR. Makikita mo yung mga subtle adlib ni Tipsy, very uncharacteristic sa kanya, lalo yung mga nuances niya, no? Normally kasi yung Tipsy D, again, para yung sak maestro cool, calm, and collected. Here, makikita mo, he is really putting effort to rally the audience. Yung appeal to masses niya dito is very obvious na hindi naman guilty si Tipsy D, 'di ba? A little bit lang naman, nakikita ko talaga nag-e-effort siya na hindi, bawiin yung crowd to him. Bawiin yung crowd to him. And normally si Tipsy D, he just lets his material speaks for himself. This one, medyo, oops, alam mong nauga siya dun sa second round ni BR. And lakas naman talaga. Siguro, at least to me, I don't know. Siguro iniisip dito ni Tipsy D, ano kapag hinayaan niya yon yung magtuloy-tuloy na yung audience is nakasakay dun sa energy ni BR, matutulugan yung mga lines niya, which is nangyayari naman talaga. And kapag natulugan yun, magtutuloy-tuloy yun ng third round. So, ang ginagawa dito ni Tipsy D is pinapatay niya agad yung apoy as early as this. Kumbaga, ina-address niya agad. This is a good strategy, ha? This is a good strategy. Uncharacteristic lang yung approach niya in doing so kasi hindi ganito yung yung Tipsy D na kilala natin, 'di ba? So again, may a little ring rust and nangangapa pa naman talaga si Tipsy, naririnig natin 'yan, 'di ba? Yung meron siya mga a little na stutter, meron siya mga a little na rough, 'di ba? Yung kanyang delivery, it's not as fluid and he is heavily appealing to the masses and the judges or the authority, 'di ba? Sabi pa niya, judges, mas maganda yung fake choke ko sa kanya, ha. So, uh, I believe this is just this is just a matter of talaga, ring rust, 'no? Kasi siyempre matagal na walang battle si Tipsy, eh. So, hindi siya kinakabahan dahil hindi ito yung kaba dahil alam niyang hindi siya malakas. Ito yung kaba dahil excited siya for a long time na, "Tagal kong hindi ginawa 'to." So, alam mo yun, yung butterflies niya is yung excitement is taking over, yung excitement yung nangunguna, yung excitement yung nagdi-dictate ng kanyang ng kanyang confidence o ng kanyang energy, ng kanyang emotion. Na nangyayari sa atin 'yan, 'di ba? Minsan when we're a little too excited, nauunahan natin yung dapat na moment. And then, yan yung nakikita natin dito sa na 'to, na Tipsy D na ito, dito sa first 2 rounds. Mas creative I would say, mas creative yung again, mas creative yung mga anggulo ni Tipsy D dito than the first round, okey? Ano lang talaga, mas malinis lang yung mga punchlines ni BR this time. Kanina mas malakas yung mga punchlines ni Tipsy D sa first round. This second round mas malinis yung
yung mga punchlines ni BR. Creative yung angles ni Tipsy D, yes. Mas napapanahon naman yung angles ni BR on the second round, right? Yung line marking, ngayon panahon yan eh. Dati kasi yung mga rhyme scheme, kagaya nun, di ba yung critical damage, general knowledge, ano yan eh, it's an angle or it's a creative material before ginawa ni Balakid. Ngayon kasi 'di ba uso na iba, 'di ba yung train of thoughts, line marking, gano'n na. So mas napapanahon lang talaga yung kay BR dito. And ano, I would say yung ano eh, subject line, a subject and ano, yung matter na pinipili ni BR, I would say mas na-establish niya, 'no? Mas na-establish niya. Kaya ano, mas naging siksik, tunog at saka itsurang siksik itong second round na 'to. Mas madiin yung landing ng mga punchline niya kasi malinaw yung usage niya ng subject and predicate sa mga setup niya, sa mga bawat linya niya. So, I would have to give this second round kay BR. Now, let's go third round. Ayos, lakas. Lakas magbilang. Gago, di mo ba alam marami ng ligang nagsulputan dyan? Pero hanggang ngayon, tip-top pa rin yung number 1. At masikat daw yung niluto niyang tilapia. Bitch, I don't care. Kaya mas marami yung views kasi yung mga battles ko, di mo sinishare. Tsaka speaking of tilapia, eto, naisip ko lang ngayon lang eh. Speaking of tilapia, di man lang babara sa lalamunan ko tong hinain yung quick dish. Eh paano di naman matinik yung binigay mong big fish? Oh, akala ko ba nakikinig? Di ba madali pa yun sa bugtong? O baka kailangan ko pang i-replay? Ang sabi ko, big fish, di matinik. Anong tawag doon? Word fillet. Ganyan ka, di ba? Kaka-wordplay, apektado na yung relasyon neto. Inutusan siya ng misis niyang gumawa ng sandwich. Alam niyo kung anong dinala niya? Mangkukulam sa disyerto. Yung misis mo kasi bobo din eh, no? Pumayag agad sa yung engagement. Di nag-isip, umoo agad, di na inalam what the engagement. Ganun siya mag-wordplay eh. Pero kaya ka lang naman niya pinatulan kasi fetish niya yung malalaking ngipin. Sobrang weird nung bitch. Shit. Gabi-gabi bago kayo magsiping, ikaw pa yung sinasabihing, oh Tipsy, let me see those big tits. Pag-usapan naman natin yung kanyang 8 winning streak na ayaw niyang masapawan. Masyadong iniingatan. Kaya si Tarantado, namimili ng kalaban. Ano hindi, binigay sa iyo si M-Site tsaka si kung sino man yun. Pero nung BR na binigay, umuo ka kagad. Namimili ka ng kalaban, bistado ko na yung estilo mo, ungas. Isipin nyo, nag 6-0 si Sequence, pero wala siyang ginawa kahit 13-0 na si Tomas. Namimili ka ng kalaban. Kaya nung nakalaban mo si Looney, Batas at Balakid, mga MCing tinitingala mo, winakwak lang yung iyong leeg kasi sobra mong wakdi. Kung tutuusin, ang pinaka-achievement mo lang ay tinalo mo yung Sak Maestro na nagdadrama sa round 3. Tapos kumampi pa kay Sinyo, pero di pa rin nag-champion tong sinasamba yung top tier. Kung nasan ka ngayon, diyan ka lang din nakatayo for the last 5 years. Sumalungat pa sa Sequence, bumalik sa pagiging baguhan. You know what that means? Yung takbo ng karir mo, paikot-ikot lang para kang hamster na nasa rat wheel. At madulas daw tong hayop na to, kaya mahirap siyang masupil. Di daw kumakagat sa pain ng mga daga, pero ngayong gabi, ratatouille. Alam ko, dapat may letrang naka-silent, pero ako'y mala Doctor Strange, ibang klaseng bumali at bumigkas ng spell. Sinadya kong gawing ratatouille kasi ngayong gabi, ikaw ay lalapangin lalaspagin at lalasapin mo tong L. At nung battle niya kay Batas, binanggit ni Batas na pinapasabi daw ni Nela ang liit ng edits mo. Aminin mo, dahil lang sa isang linyang yon naputol yung PC mo. Naapektuhan masyado.
talagang nanggigil siya. Kaya para di mapahiya, nagrebat na lang ng pakisabi kay Nela, malaki lang yung kiki niya. Wow! Kung totoo mang maliit yung ethics mo o hindi, hindi ka na dapat nag-react doon, Tipsy. Para ipagtanggol yung minaliit niyang pag-aari, siniraan yung dating kasintahan at itinuring niyang enemy. Yan, ganyan yung mga lalaking may small dick energy. Pag di nakatuluyan, sisiraan. Di ka lang makamove on sa kanya kahit may asawa ka na. Kaya gumagamit ka ng time machine para bumalik at subukang ayusin yung nakaraan nyo. Kaso napunta ka sa isang bersyon kung saan meron kayong pagtatalo at aksidenteng bumangga yung kotseng sinasakyan nyo. Ngayon para kang si Ding Dong Dantes sa pelikulang Rewind kasi para mabuhay siya, buhay din ang kailangang ialay mo. Pero hindi mo ginawa, tinakbuhan mo yung obligasyon, kinain ka ng makasarili mong paraan, at kaya ka nandito ngayon kasi iniwan mo siya at hinayaang mamatay sa nakaraan. At para matakasan yung kinabukasan, ginawa niyang panakipbutas yung jowa niyang agad niyang pinakasalan. O, seryoso masyado. Tarantado, mga pelikula lang yon na ako ang nag-direct. Ang title nun, Tipsy D and the Time Machine of Regrets. Pero pansin nyo, round 1, ginamit ko yung energy ball. Round 2, chainsaw. Round 3, time machine. Mistulang si Android 17 at 18 ang kumatay sa'yo. Itong si Einstein naging Dr. Jero kasi mga sandatang nilikha mo din ang pumatay sa'yo. Libanat, pahinga natin! Yo! Maliit daw ethics ko. Ang mahalaga, effective. Kaya nandito pa rin ako at nagfe-flex. Dalawa na anak ko sa misis ko, partida, 2 beses pa lang kami nagsisex. Yo! Bago ko to Tangina, anong round na ba? Yo! Bago ko total round 3 na, last round na, may sasabihin lang ako. Ang dami ko kasing natatanggap na komento na kaya daw ako umalis kasi hindi maganda pamamalakad dito. Gago. Mga hindi ba kayo na-inform? Flip top ang dahilan kung bakit meron akong platform. Kaya pwede ba? Huwag niyo akong dinadamay sa mga chismis niyo sa liga. Mula nung ako'y rookie pa lang. Walang pangit na pinakita sa akin si Enigma. Bukod kay Badang. At hindi ito usapin ng pera. Aba, malaki TF ko dito. Kaso di ko to ginawang trabaho. Ito'y libangan ko lang at aminado na wala ang hilig ko dito. Ganyan talaga pag tumatanda. Nagkakapamilya. Naiiba ang sequel. Hanggang sa binulabog niyo ako ng Tipsy D, balik ka na old god. Tangina kasi nung GL. At lalong wala akong paki sa pustahan. Di ba na-raid nga ako sa pasugalan? Kaya kahit bias man lang judging, hindi pa rin ako kayang matibag. Ba't ako matatakot sa luto kung pwede ko namang i-body bag? Game? Yeah. Itong rebelde na NPA, mahilig daw sa NBA. Malas mo na tapat ka sa comeback. 2016 LBJ. Kung ikaw ay old god, ito ay sham god. Anong kahulugan? Ito'y crossover sa veterano kaya ka napag-iwanan. Pinagtatawanan, parang Shakti na full. Punches ko, Draymond Green pag bumanat sa pool. Jordan Poole sa pool, in your face na ang suntok ng bar. Di pa rin madepensaan ng hook mala Abdul Jabbar. Kaya step back ka na sa battle rap. Matter of fact, take another step. Kasi wala ka namang bilang parang gather step. Pero mabibilang, nga ba to sa mga tinalo ko? Alam nyo na answer dyan. Mala Steph Curry, pagkatapos nitong 3 walk away, alam ko nang counted yan. Pero job's not done. Di ba mahal yung ticket? Sulitin natin. Shout out sa mga nagpakalat na scammer ako. Para lang mapansin. Pues wala ako dito para mang-scam, nandito ako para mag-scheme. Pasensya na kung walang permit yung raffle live stream, pero buti na lang sa flip top, legal bumunot on screen. Lucky number 45. Ito si Sit, ito si Ali.
Bang bang! Uulan ng barang umaabot ng siyam-siyam. Hindi kawalan pag nawala kang ban-ban. Hindi maaalala parang mayor ng Bamban. Ganto ang tunay na kulay na lumaki sa farm. Rebelde ng sunscreen. Hindi takot mabilad, daig pa tamaraw. Kung laging palaka ka, ikaw lang kumukokak sa tag-araw. At at wala akong pake kung ikaw nagpaumpisa ng Flick G bars. Ba't hindi sa'yo pinangalan? Dahil dyan, papasok ako sa inyong tahanan. Pagpasok ko, iiwanan kong bukas yung pintuan. Pagsigaw ng lalabas yung aircon ng nanay mo, kukwelyuhan ko at sasabing, edi habulin mo. Tapos ako'y magmamano sa iyong lola. Hahainan ko siya ng tinola na sa panabong ng tatay mo yari. Unang higop, laslas bunganga, di ko inalis yung tare. At yung pamangkin mo na toddler, bibigyan ko ng iPad, naka-play yung Battle Unifonger. Bibigyan ko rin ng dede para busog. Dinuraan ko yung gatas, puwera usog. At yung lolo mo na may asthma, hirap sa paghinga, kinulong ko sa aparador. Hanggang sa may narinig akong sumisigaw na galit, umuwi na pala yung tatay mong kargador. Sabi niya, hoy, ano ba kayo? Nasaan ba yung nanay nyo? Ba't nagpapasok kayo dito ng ex-con? Kinuwelyuhan ko siya at sinabing wala, umalis, hinabol yung aircon. Tangina ang gulo sa bahay nyo. Tangina ang gulo sa bahay nyo, ha. Pero speaking of, matagal man nawala, flip top pa rin ang tahanan ko. Maraming salamat sa muling pagtanggap. Itaas yung mga tagay nyo. Wow. All right. So that was the third round. Still cooking. Both of them still cooking third round. Okay, let's talk about VR's third round. VR's third round angles, rebuttal, wordplay, cherry picking, and time machine. These are the angles na ginamit ni BR 11K. Tip CD. These are the lines that I like from BR's third round. Number one, sabi niya, oh, akala ko ba nakikinig, di ba? Madali pa yun sa bugtong. Oh, kailangan ko pang i-replay. Ang sabi ko, big fish, di matinik. Word fillet. So, word fillet. So I love it. Because these line right here, I believe this is part of his rebuttal. Epic rebuttal ito kasi it's a combination of multiple entendre that has a big dig on Deep CD, okay? Number one is yung oh, akala ko ba nakikinig? I believe this was something that been called out by Looney. Kinall out ni Looney to kay Deep CD na ginaya daw niya kay Conceited because I believe this right here really was Conceited style, yung slow it down. Guys, I'm talking fast because, nabubulol ako sa aming Tagalog. Tuloy-tuloy siya. Let me just talk on my comfortable language. Okay, so slow it down, ni conceded yon. And so again, this is another Looney reference that has been obvious all throughout BR's three rounds. No, first three all three rounds niya. We have seen obvious Looney reference. Again, my take on that, maybe a point of study talaga ni BR preparing for Tipsy's Looney versus Tipsy D. So I like that. Big Fish is something that has always been used. I believe this. Yung Big Fish has always been used as a punchline, as a word, ever since like early days pa na flip up. Before it was always been used. Laban kay who's this Company One Lazy Schizophrenia. See Harlem, yeah. But I like the Big Fish because this right here is a rebuttal coming from the tilapia na line ni Tipsy D, right? Second round. So this one's really, really good. And the word fillet, di ba? Word fillet. Word fillet or yung when you read it kasi as is word fillet, di ba? Word fillet or word fillet. So yung fillet at fillet, it has
entendre on its own. It's a wordplay na style ni Tipsy, right? So what BR is really trying to showcase in here is that this is how Tipsy D creates his wordplay. And yung pilit na pag-wordplay is something that's already been accused kay Tipsy over and over, di ba? Parang sinabi ni Balakid yan kay Flick G, I believe sinabi rin ni Balakid yata yan kay Tipsy D, not sure. But I know na sinabi to ni Looney kay Tipsy D na pilit nga daw yung mga pagwo-wordplay ni Tipsy D. So yeah, this line on its own, multiple entendres na tinamaan niya kagad yung iba't ibang angulo or iba't ibang mga butas na things na nakita na or exposed public knowledge laban kay Tipsy D. And again, syempre yung word fillet, ang pinakahuling entendre niyan is again, dig on the cooking vlog ni Tipsy D, di ba? Yung fillet is uh ano yan, parang food, right? Alright, let's go second line na nagustuhan ko kay BR, sabi niya, pero kaya ka lang naman niya pinatulan kasi fetish, I believe this one's talking about yung wife ni Tipsy D, sabi niya, pero kaya ka lang naman niya pinatulan kasi fetish niya yung malalaking ngipin. Sobrang weird nung gabi-gabi bago kayo magsiping, ikaw pa yung sinasabihing, oh Tipsy, let me see those big teats ng ngipin. Again, why is it nice? Because this is an extension of that exposition na sinasabi nga ni BR about Tipsy, how he creates his wordplays. Ganito daw mag-wordplay si Tipsy D. Gets? So, show me your big teats. Pero again, yung context niya is seryoso yung context na ang pangit mong sumulat, pero yung mga punto na ginagamit niya, how he exposes it is very funny. Wordplay na pilit, yun yung pinaka bottom line na sinasabi dito ni BR kay Tips D. I like that. Pilit yung pagkakasit, yun. Third line, at madulas daw tong hayop na to kaya mahirap siyang masupil. Di daw kumakagat sa pain ang mga daga. Pero ngayong gabi, Ratatouille. So Ratatouille is, siyempre kilala natin yan. Sa character, Disney character yan, daga, magaling magluto. Again, double meaning na naman yan, Ratatouille. Dahil daga si Tipsy Ditas, nagluluto pa siya sa kanyang Pimp Your Food, Ratatouille. Ratatouille. Ratatouille will bite on that trap. Kasi sabi niya, hindi daw kumakagat sa pain or pain. Hindi daw kumakagat sa pain ang mga daga, pain ang mga daga. Pero ngayon, gabi, Ratatouille. Si Ratatouille. Ibig sabihin, Ratatouille will bite on that trap na sinet ni BR. Ang gandang wordplay nun, ha? Yan. Ayun. So, let's go naman sa third round ni Tipsy. Okay. Ito yung mga angles niya. The battle, career, GL call out, NBA, si Alice, meron pa siyang Alice Go bars and Flick G bars. Okay, first line, sabi niya, pero mabibilang nga ba to sa mga tinalo ko? Alam nyo na answer dyan, mala Steph Curry, pagkatapos nitong tres, walk away, alam kong counted yan. So, pagkatapos nitong tres, after 3 rounds, walk away, alam kong counted yan. After 3 rounds, alam ko na kagad, deads na daw si BR. No look, di ba? Ano yan? That's something na popularized by Steph Curry, yung no look tres niya. Ayos yan. Pagka tres, di ba? No look na. Good. Number 2, sabi niya, lucky number 4, 5. Ito si Sit Sirit Sit. Ito si Ali Bang Bang. Uulan ng barang umaabot ng siyam-siyam. Hindi kawalan pag nawala kang banban. Hindi maaalala parang mayor ng Bamban. Ganito ang tunay na kulay ng lumaki sa farm. So, even yung habol, yung pahabol na line na yun, I don't know if it was a punchline, part of that first line, or a transitioning line going to the next one. I do not know, but it works. Ang ganda nun. Sabi niya, hindi kawalan pag nawalan hindi ka walan pag nawala kang banban. Banban na ban na hindi pa pwede, di ba? Ban ka na dito sa lugar na to, you're not allowed anymore. And hindi marunong yung banban, ba?
I mean, people always call yung mga hindi marunong newbie and all that. Ban-ban naman mag-basketball yan. Ban-ban naman maglaro yan. Hindi marunong. At saka yung ban na, ano, ekskomunikado. Hindi maalala parang mayor ng ban-ban. O, ano natin yan. Hindi maalala kasi nga daw, hindi kawalan. Ganito ang tunay na lumaki sa farm. So, it's very obvious. Very, very nice. Very, very nice line. Circling back dun sa, ito si Ali. Di ba? Pinutol niya yung Alice Guo. Ito si Ali. Bang, bang. Kasi dudugtungan niya dun sa rhyme ng bam, ban. Very nice. Galing. And third line na nagustuhan ko kay Tipsy, sabi niya hanggang sa may narinig akong sumisigaw na galit, umuwi na pala yung tatay mong kargador. Sabi niya, hoy, ano ba kayo? Nasaan ba yung nanay niyo? Ba't nagpapasok kayo dito ng ex-con? Kinuwelyuhan ko siya at sinabing wala, umalis, sinabil yung aircon. Wow. This has been an uphill battle for both BR and Tipsy D. I would say this has not been an easy battle for Tipsy D, and you can really see na BR brought the fight to Tipsy D. I would even say as far as since BR was successful in setting the pace and the dictate how the battle is gonna go. Nakita natin some instances parang si Tipsy D yung nag-ahabol eh. 'Di ba kay BR? There was, I believe, first and second round, a little bit of third round. Nag-ahabol si Tipsy D eh. Kay BR, na sinet ni BR. Now, this right here, I would have to go Tipsy D itong third round. Dahil si BR, he started strong. Yung first half ng third round niya, strong, sliding down. Yung second half, medyo lumaylay na. Tipsy D though, started slow, di ba? Yet, ended up the second half of his third round, very strong. Ang ganda ng closer niya, itong hinabol yung aircon. To me, personally, this is very, very close. It literally could go any direction. If tie is possible, man, this should be on that. 1, 2, 3, walang tapon sa material ni BR and ni Tipsy D. I think the only difference this third round, to me the only difference of this third round is ender. Mas maganda lang yung naging ender ni Tipsy D in the third round. Kaya niya nakuha to. Pero yung first, I really thought na yung hearing the first part of BR's third round, akala ko talagang this is gonna be on the bag. 2-3, akala ko talaga, BR na. But Tipsy D showed us something, especially nung Flick G bars, nag-pay off. Etong third round niya, halos parang experimental din like the second round, but this time around, it paid off. Kasi, again, may recall kasi yung mga tao dun sa Flick G bars eh. May recall. So, this is very close. And I just realized that it is heavily decided by the first round pala, no? Heavily decided. Kasi yung second round, malinaw na BR. Itong third round, gabuhok, gahibla, whatever you wanna call it, Tipsy D. To me, the only difference of the third round ni Tipsy D at ni BR is yung line na to, itong third line na to na nalista ko yung kinuwelyohan ko siya at sinabing wala, umalis, sinabol yung aircon. This is the only differentiating line eh. So, you guys, who do you think won this one? First round is the deciding round. Second round BR to me, third round Tipsy D. Who do you think won this one? Wow, this has been very, very close. Very close of a battle. Never would have expected to be this one. Pakinggan natin, judging. Time. Ano versikulo 12? Tipsy D versus Batang Rebelde. Mag-iisang beses para sa kanilang pareho at para sa sarili nyo. Boto ng urado, 5-0. Mag-iay para kay Tipsy D. Whoa! Tipsy D, but you can see genuine yung gulat ni Tipsy D that he won.
Nakita niyo, Ah, yung itsura ng Tipsy D! Tangina, shoutout sa'yo, pare. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat talaga. Nakakamiss. Yeah, para sa akin, dikit talaga siya. Sobrang dikit. As in, like, para sa akin, parang round 1 and 2 tayo. Pero sa 3 naman, nakala ko Batang Rebelde na sobrang lakas. Pero, yung nagsimula na sa Tipsy. Ang ganda nung ginawa ni Tipsy sa 3 kasi kumbaga may mga binanggit sa ibang issue sa kanya, gano'n. Pero, nakonect pa rin yan sa kalaban. So, para sa akin, ang galing nung Tipsy D. Yan, GL boto ko Tip City. Dikit siya actually. First round, halos punchline count. Talagang halos patas para sa akin. Pero siguro pinagkaiba yung kay Tipsy, yung punchline niya. Mas lumalapag ng solid compared kay Batang Rebelde na sunod-sunod. Yun, siguro sa intensity. Round 2, binigay ko kay Batang Rebelde kasi feeling ko yung round 2 ni Tipsy, masyado siyang risky. Yung ender niya parang hindi nag-pay off. Tapos solid yung ender ni BR. So binigay kay BR. Round 2, round 3 akala ko kay Batang Rebelde na kasi yung simula ni Tipsy parang mas defensive siya. Pero nahabol ni Tipsy, pwede ko siyang itabla. Or gabok para kay Tipsy. Pero yun, either way, pwedeng kahit kanino. So, yun, bigay ko kay Tipsy. All right, so yeah, that's the official. The Tipsy D 150. Congratulations again. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.